Mga palatandaan na unti-unti nang kumakalat ang infeksyon sa ihi mo. Hi guys! Magandang gabi. Welcome back sa aking channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living at ka-health tips. Guys, ako'y isang LPT, licensed professional teacher, pero naiibigan ko ang pag-vlog. So guys, narito meron akong ibibigay sa inyo na mga palatandaan tungkol sa mga palatandaan na unti-unting kumakalat ng infection sa ihi. Tungkol ito sa ating urine, sa ating mga ihi. So narito, hindi na tayo bagal-bagal. Pagdating sa ating kalusugan, kumbaga health is wealth, huwag na nating patagalin pa. So narito ang mga palatandaan, So, mga palatandaan na unti-unti nang kumakalat ang infection sa ihi, Una, burning o masakit na pakiramdam sa pag-ihi. Ang unang signal. Yun ang pinakaunang palatandaan kapag ang infection sa ihi ay kumakalat na sa ating katawan, So, 'di ba minsan pag naranasan nyo kapag kay umiihi pakunti ng pakunti lumalabas tapos masakit sa pagkataon nyo, So, yung mga sa private part ng isang tao, sa babae, sa lalaki, nararanasan yan. Ang bacterial toxins at ang inflammatory response ng immune system ay nagdudulot ng irritation sa urothelial cells, Nagdudulot ng burning, stinging, at painful sa sensation sa bawat pag-ihi. Alam niyo yung pag-ihi ito nung una talaga, nung maliit pa maliliit pa yung anak ko, naranasan ko talaga yan. Kasi 'di ba, bilang isang nanay, kapag kahit ihi ka na o pinipigilan mo, kasi full time ka diyan sa isang bahay as isang magulang. So, nangyayari yan kapag tipid ka sa pag-inom ng tubig, lalo na kung madalas ka kumain ng mga nagbibigay sa iyo ng infection sa ihi, Ang burning sensation ng UTI ay consistent sa bawat pag-ihi. Hindi lang occasional at madalas ay mas matindi sa simula at katapusan ng urination. Alam niyo yung pag umiihi kayo na sobrang sakit na talaga, namimilipit kayo doon sa sakit. Alam niyo guys, na napapaliwanag ko ito sa inyo kasi naranasan ko talaga ito. Nung maliit pa yung pangatlo kong anak, talaga pag naiihi ako, namimilipit talaga ako doon sa sakit. Yung una at saka lalo na yung panghuli, ay nako, Diyos ko, talaga nagaganon ka talaga, Nagaganon talaga yung reaction mo kapag ganun ang unang signal, unang palatandaan, na kapag kumalat ng infection sa iyong ihi. Ang gawin na lang natin kapag may burning sensation sa pag-ihi na tumatagal lang higit sa isang araw, humingi ng urinalysis at urine culture sa isang doktor, So, yun. Madalas at urgent na pag-ihi, Yung tip number 1 is yung una na yun, yung mga burning sensation, mga unang signal yon. So, pangalawa, madalas at urgent na pag-ihi kahit kaunti lang ang lumalabas. Guys, tip number 2, kumbaga number 2 na ito na yung palatandaan na kumakalat ng infection sa ihi natin. Tandaan nyo, napaka-importante nito guys sa ating kalusugan, Ingat-ingat tayo kasi infection lang yan, pero kapag hindi yan maagapan, mas lalala at delikado. Madalas at urgent na pag-ihi kahit kaunti lang ang lumalabas, Ang bacteria sa bladder ay nagdudulot ng persistent na irritation sa bladder, kumbaga
Yung alam nyo ba yung palagi na yung umiihi kayo na pakunti-kunti na halos hindi nyo na mapipigilan. Yun, isa yun sa palatandaan na kumakalat ng infection sa infection sa ating katawan, no? Palatandaan ng isang pagiging UTI, no? Nagdudulot na ang bacteria na bladder ay nagdudulot ng persistent na irritation sa bladder wall. Nagdudulot ng false signal sa utak na ang bladder ay puno at kailangan ng urinate, no? Kahit kaiihi lang at kaunti pa lang ang naiipon, ang pattern na ito ay madalas na urge na umiihi pero kaunti lang ang lumalabas. Ay tinatawag na urinary frequency with urgent. Yung umiihi ka na pakiramdam mo may kunting kirot din, no? Maya't maya, ayan, iihi ka na naman tapos kakaunti lang. Yan. Palatandaan nyo na kumalat ng infection sa inyong ihi, no? So, gawin na lang kapag ang pattern na ito ay nagsimula, lalo na kapag kasabay ng burning sensation, huwag nang hintayin. Ang maagang treatment ng UTI, nagpipigil ng ascension ng infection pataas sa kidneys. Yun ang gawin natin, no? So, tip number 2, yun ang gawin natin kapag ang pattern na ito ay nagsimula na, lalo na kapag nag-burning sensation na, huwag nang hintayin. Huwag nyo nang hintayin na ito'y lalala pa, no? Magpatingin na agad kayo sa doktor na malapit sa inyo. So, yun yung tip number 2 o tips number 2. Sa tips number 3 naman, lagnat na kasabay ng sakit sa likod o tagiliran ang pinaka-urgent na warning. Yan. Palala ng palala, no? Kapag ang isang tao ay kumalat ng infection sa katawan, nagkakaroon na siya ng lagnat kasabay ng sakit sa likod, tagiliran, dito sa gilid ang pinaka-urgent na warning. Madalas yung meron akong kapitbahay dito na masakit na yung likod niya, tagiliran. Yun na yung sign, no? Palatandaan na kumalat ng infection, no, sa inyong katawan. Infection ng UTI yun, ha. So ito ang sign na ang UTI ay hindi lang nasa bladder, kumakalat na ito pataas sa kidney, no? Guys, delikado, yun hindi lang pala sa bladder kumakalat yung UTI, kundi papunta na yun sa kidney. Delikado na po yan, baka magkakaroon na yan ng bato. Tinawag na pyelonephritis, no? Ang mga classic na signs, high-grade fever na maaring umabot sa 39 hanggang 40 degrees Celsius. Delikado na yan, kumbaga magka-convulsion ka niyan. Mahihimatay ang isang tao kapag umabot na ng 39 to 40 degrees Celsius ang temperatura niya, no? So, huwag nyo nang hintayin na lalala pa hanggat na kaya nyo pang pumunta sa isang doktor o hospital, magpa-check up na agad kayo, no? Sa matinding sakit sa lower back o tagiliran o nausea at vomiting at shaking chills. Ayan, nanginginig na kayo, nagsusuka na kayo, sumasakit ang tagiliran nyo. Ayan, isa na yan sa napakatindi ng sign, palatandaan na may UTI at kumalat ng infection sa inyong katawan. So guys, be aware naman tayo sa ating kalusugan, dahil tayo lang inaasahan ng ating mga anak, pamilya at anak. Paano pa natin maipagpatuloy ating mga pangarap kung ang ating kalusugan ay napapabayaan na? So, ang gawin nyo na lang, lagnat kasabay ng sakit sa likod at burning na pag-ihi, ER agad. ER agad. Punta agad kayo sa emergency room. Ito ay hindi pwedeng antayin o home remedy muna, no? Wag na kayong mag-home remedy, kundi punta na agad kayo sa isang hospital na malapit sa inyo, no? Ang kidney infection ay hindi na agad
tinetrato ay pwedeng magdulot ng permanent na kidney damage at sepsis sa loob ng ilang araw, no? So, ayun, pag lumalala na talaga yung infection na sa ihi natin, delikado ng ating kidney, no? So, next tips is cloudy, foul smelling o may dugo ang ihi. Yan, palala ng palala ang palatandaan na kumakalat ng infection sa ating katawan, no? Ang cloudy na ihi ay nagpapahiwatig ng presence ng white blood cells at bacterial colonies sa ihi, no? Ang foul smell ay nagmumula sa bacterial metabolism sa products. At ang dugo sa ihi ay nagpapahiwatig na ang bacterial inflammation ay nagdudulot na ang bladder wall injury at bleeding. Ayan. Na ang bladder wall pala natin ay nagdudugo na. Meron ng damage. Napakadelikado kaya umiihi na tayo ng dugo. So ang gawin nyo na lang kahit isa sa tatlong signs na ito ay kasabay ng urinary symptoms ay sapat na dahilan para agad na magpa-urinalysis. Kung mayroong doktor na malapit sa inyo o sa center o malapit sa hospital na malapit sa inyo na mga doktor, magpatingin agad kayo sa doktor, no? Para ito'y maagapan na. Kasi kapag ito'y lalala, mas delikado. Pressure o pabigat. Next steps na tayo. Pressure o pabigat na pakiramdam sa lower abdomen. Ay, aram mo ba yung, alam niyo yung yung parang banda sa inyong tiyan na parang ang bigat na ang sakit. No? Ang bigat na ang sakit. Ang persistent na pressure, fullness o dull itching pain sa lower abdomen sa area ng pubic bone ay nagpapahiwatig na ang bladder ay inflamed na at namamaga dahil sa bacterial infection. Ayan. Kapag lumalala na, masyado ng mataas ang infection ng ihi natin, ay namamaga na yung mga bladder natin, namamaga ng bladder at saka yung kidneys natin, napakadelikado, no? Ang pakiramdam na ito ay tuloy-tuloy na heaviness o pressure na hindi mawawala kahit maka-urinate ka. Kahit nakaihi ka na, masakit na mabigat sa pakiramdam mo kapag yung bladder natin ay inflamed na, namamaga na. Siyempre mabigat talaga sa pakiramdam dito banda sa abdomen natin kasi nga namamaga na. Namamaga, kumbaga yung sa sobrang infection, parang nahirapan na sila yung bladder natin kaya namaga na, no? So, ang gawin na lang kapag may persistent na lower abdominal pressure na kasabay ng ibang UTI symptoms, kumonsulta sa doktor, doktor ng iyong araw na din yan, no? Hanggat kaya niyo pang pumunta sa doktor, pumunta na agad kayo. Huwag niyo nang hintayin na lumala pa na hindi na kayo makalakad, no? Kasi nasa huli ang pagsisisi. Pagod at next steps. Pagod at pakiramdam na may sakit kahit wala pang fever, no? Alam mo yung pakiramdam mo na parang lalagnatin ka, pakiramdam mo na parang may sakit ka, kasi lagi lang nararamdaman mong pagod ang iyong katawan, ano? Ang immune activation ay nagdudulot ng release ng pro-inflammatory cytokines, no? Nagdudulot ng systematic fatigue, malaise at pakiramdam na may sakit kahit hindi pa visible na fever. Na alam niyo yung pakiramdam niyo na parang ang bigat na katawan niyo, na parang pagod kayo, na pakiramdam niyo parang lalagnatin kayo. Yun. So alam ko naman siguro isa sa inyo ay nakaranas ng ganito, no? So isa na yan sa pagod at pakiramdam na may sakit kahit wala pang fever. Ang pakiramdam na parang ang pakiramdam na parang nagsisimula kang magkasakit sa kasabay ng urinary symptoms ay isang red flag na ang UTI nagpa-progress. No, yung mga ganong sintomas pala, isa na yung sign ng UTI na UTI mo ay
tumataas, nagprogress na. Yan ang palatandaan, no? Guys, kahit isa dito sa mga tips na ito, gawin nyo, no? Gawin nyo na lang kung ano ang maaring makakabawas sa mga infection sa ating katawan, sa mga infection sa ihi. Ang gawin na lang kapag ang general malaise at fatigue ay kasabay ng urinary symptoms, kahit wala pang fever, huwag i-dismiss ang maagang maagang antibiotic treatment ay nagpipigil ng progression ng infection, no? So, kapag napatingin agad kayo sa doktor at napatingnan sa doktor, alam na nila kung ano yung nararamdaman mo at kung yan ba ay infection, mabigyan agad kayo ng gamot at yung gamot na yun ay related sa inyong sakit at mababawasan na yun ng yung mga mabigat na pakiramdam nyo, mababawasan yun dahil dun sa gamot na binigay sa isang doktor. So, mas maigi pa rin na magpatingin kayo sa doktor na malapit sa inyo. Huwag nyo nang tiisin hanggat may oras pa, no? Ika nga, health is wealth. So, yun lang guys. Tapos, yun yung mga tips o palatandaan na kumakalat ng infection sa ating katawan. So, salamat pala sa inyong pagsuporta na please paki-subscribe naman and then pa-comment. Thank you sa panonood, no? So, ito ay napakahalagang informasyon na evergreen content. Ang evergreen content ay informative. Informative, hindi siya mapapanis, no? Ito yung guide, way ng mga tao na meron silang guide kung paano maibsan o paano mapangalagaan, maibsan ang infection sa ating katawan. So, ito lang naman, share ko lang naman ito sa inyo na baka makatulong, baka makatulong ito sa inyo para hindi na agad pa lumala. So, yun lang. Thank you guys. Salamat sa panonood. Bye-bye.